Sa video natin ngayon ay ipapakita ko sa inyo ang isang bato na posibleng may lamang Yamashita treasure. Ngayong araw na to mga kaibigan ay may pinuntahan tayo at ang pupuntahan natin ngayon ay isang project. Ngunit habang tayo ay lumalakad sa mga bundok na ito ay may napansin tayo na kakaiba at ang napansin natin ay posibleng may lamang Yamashita treasure. At ang dahilan bakit ko po nasabi na ito ay may lamang Yamashita treasure dahil sa kanyang forma at dahil sa kanyang kulay. Sa ilalim ng mga puno at mga damong ito ay may napansin tayong kakaiba habang tayo ay naglalakad papunta doon sa project na sinasabi ko. At ayon sa libro na ating ginagamit, The Yamashita Treasure Book, ang ganitong mga kulay at ganitong mga forma ay posibleng may laman na giveaways or treasure. At ito, babasahin ko muna at ipapakita sa inyo para kayo'y maniwala na mayroon talaga tayong ginagamit na libro na pinagkuhanan natin ng basihan para matukoy kung saan or ano ang kahulugan ng mga marker na nakikita natin at anong mga bato ang posibleng may laman na Yamashita treasure. Ito yung sinasabi ko kanina na mayroon po tayong pinagbabasihang libro para masabi natin na may lamang treasure ang isang bato o kaya ang isang concrete kapag ganito ho yung kanyang kulay. Ayon dito sa page 9.34, ayon sa libro na ating ginagamit, at ang libro na ito ay galing pa mismo sa aking kaibigan sa labas ng bansa. Pinadala niya dito sa Pilipinas at sabi niya ito ay makakatulong dahil ito ay legit. Dati kong kasama sa paghahanap ng treasure, taga ibang bansa, dayuhan hindi Pilipino, at ito, pinadalhan ako ng dalawa. Ang isa naman ay binigay ko sa aking kakilala. At itong isa na lang ang natira sa akin. Ayon dito sa uulitin ko, page 9.34, ganito daw yung mga palatandaan kapag ang isang bato, ang isang concrete ay may lamang treasure. Babasahin ko at kayo na rin yung bahalang umintindi. Pink concrete, how to break it. Ito ho yung nakasabi or nakasulat. Pink concrete used by Japanese military all over the Philippines to either hide treasure inside or cover a treasure site. The use of fine china clay and special mix of hard cement powder made a very hard concrete which still survive today in a man-made shape, rocks, and for filling holes or entrance to tunnels. The pink color represent the cherry blossom, a lucky symbol to the Japanese, and an easy treasure marker to recognize. So, ang ginawa daw ng mga Hapon, mga kaibigan, ay ito, ang mga kulay na nilagay nila para itago o para sarhan yung butas na mayroon pong treasure ay kulay pink talaga, mga katiits. Dahil ito daw ay cherry blossom, a lucky symbol to the Japanese. Ito daw ay lucky symbol sa kanila. At alam nyo ba na hindi po nila ito ginawa para ma-identify ng mga treasure hunter, kundi ginawa po nila ito para pagbalik po ng mga Hapon o ng mga kamag-anak nila kung sakaling sila ay patay na, ito ho yung kanilang mga palatandaan. Uulitin ko po, hindi po nila ito ginawa, hindi po nila ito tinakip o ito ho yung kulay na nilagay nila para ma-identify ng mga treasure hunter, kundi po nilagay po to nila or ito po ho yung ginagamit nila na kulay dahil ito ay cherry blossom, lucky symbol po ito sa kanila. At ito po rin ang mga palatandaan ng mga kamag-anak nila kung sila ay babalik dito sa Pilipinas para i-recover ang treasure. Hindi po ito para sa atin. Ngayon, bakit po nasasabi natin na nalantad ito? Bakit ito ang nasa libro? Sino ang nagsabi? Bakit nalagay dyan sa libro?
Alam nyo, marami po mga treasure hunter mula ibang bansa, mga Hapon, mga Amerikano, Korean. Nung naka-hits po sila, nung naka-discover po sila ng treasure dito sa ating bansa, ito ho yung kulay na nakita nila. At yung mga Hapon din na nakadiscovery dito sa Pilipinas, mga kaibigan, ay ito rin yung kulay na na-discover nila. At yung mga Hapon na pumunta dito sa Pilipinas, hindi po yun mga kamag-anak nang nagbaon dito sa Pilipinas. Kaya nagawa po itong libro. Kasi ito ho yung napansin nila at ito ho yung patunay na totoo talaga na mayroon pong laman kapag ganito ho yung kulay. So kung ako ho yung tatanungin ninyo, ay totoo po kasi marami na po tayong natulungan based dito na pinadala lang natin ito na ganito ho yung kulay na may laman at naging successful sila pero hindi po tayo binigyan kahit konti. Siguro baka natakot sila na kung bibigyan tayo ay malalaman na natin kung ano ho yung tunay nilang mga pangalan kasi ang nagme-message po sa atin mga fake account o kaya masasabi nating hindi sila nagpapakilala kung ano ho yung tunay at totoo na mga pangalan nila. Kaya ito ho yung palatandaan. Mamaya sa video natin, ipapakita ko po sa inyo yung bato na sinasabi kong posibleng may lamang Yamashita treasure. Ito ho yung bato na ang kulay niya ay parang pink na yellow. Parang ganon yung kulay niya. At kung mapapansin nyo po, ay para po siyang semento, may halong semento. Kasi nga po, ano siya, ito, parang minasa, yan. Kung dito ka sa personal, makikita mo talaga na parang nakamasa siya. Ito. Tapos, nandito siya sa gitna ng dadaanan ng tubig. Yan. Yan po. Yan. Nasa gitna po siya sa sa tubig. Kung dito ka sa personal, sa totoo lang, para talaga siyang semento. At yung kulay niya parang pink na parang may halong dilaw. At ayon din sa libro na ating ginagamit, ang mga ganitong kulay at mga ganitong forma, yung ano niya, parang may simento, ay posibleng may nakatagong giveaway or may nakatagong treasure. Yan. So ito ho yung nadaanan natin kanina, papunta doon sa itaas. At nagtataka lang ako bakit siya lang yung kakaiba yung kulay. At sa baba yan, yung isa, ganun din, parang nakasemento siya. Ito. Yan. Parang nakasemento siya yan. At saka yung katabi niya ay medyo kulay dilaw din. Pero itong isa, kulay pink na medyo dilaw. Yan. At saka yung nasa itaas, yan. Parang inano lang talaga, nilagay. At ano siya, mapapansin mo talaga kung dito ka sa personal na parang simento talaga. Sinemento o kaya hinaluan ng simento tapos pinormang bato. Alam nyo, marami na po tayo nakikitang mga ganito sa social media tapos binasag nila, may nakuha silang kaunting giveaways. Pero sa ngayon, hindi natin ito mababasag kasi nga po wala tayong dalang gamit. Ang pinuntahan lang po natin ngayon dito ay sumama tayo sa isang team kasi nga po may may ginawa doon sa itaas. At napansin ko yung mga daanan kanina nung pumunta tayo doon sa itaas na medyo malinis yung daan. Ibig sabihin, maraming dumadaan dito siguro, mga kaibigan. At ito rin, isa sa mga napansin ko, may isang marker yan. Isang marker at nakaharap siya dito sa parang isang paa.
Yan, naka-engrave din. Yan. Tapos, alam nyo, talagang nagtataka talaga ako. Bakit ganito yung setup, mga kaibigan. At isa rin sa napapansin ko yan, marker din. Yan nandyan. Eto, marker din yan. At yun na nga, dito ako nagtataka sa parang semento. Tapos dito banda, eto may malalim na butas. Eto, yan. Mga 3 inches yung kanyang, 2.5 inches yung kanyang lalim. Yan po. So, at saka dito naman, yan, may naka-engrave na ano, parang ano siya, ang tawag nito parang gold bar na engrave. Yan. So malapit lang lahat yan sa ano, sa pinagkamalan kong, o kaya masasabi nating posibleng may lamang treasure ang bato na to. Kasi yung kulay, ayon sa libro na ating ginagamit, yung mga ganyan, yung kulay pink, dilaw, na may halong dilaw, ay posibleng may treasure. Ang problema nga lang, wala tayong gamit ngayon. Kasi kung may gamit ako ngayon, babasagin ko to. Kung may gamit. At medyo malayo-layo rin to sa ano, sa kabahayan. Kasi nasa gitna tayo ng bundok, mga kaibigan.